Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. This video na to gawin po natin ang weekly horoscope for October 14 hanggang 20 para po sa may mga sun, moon at rising sign na Capricorn. Kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po na ating video. Kung hindi nyo po alam po ano yung sun, moon at rising sign nyo po, sa dulo po, importante kasi to, sa dulo ng video, may link po tayo para dito. I also provided a link sa mga gustong matuto paano gawin po ang wishing spell para matupad yung mga wishes nyo. So, tandaan natin ha, yung mga readings po natin, they are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung naisip po magpaset ng private readings or spell works, you can message me in my personal Facebook account. Link is in the description below. And para sa gusto mag-support na mag channel natin, you can use either the join button o yung thanks button or pwede po kayo mag-send ng donation via GCash or Maya. Number is in the bottom of the screen. Okay, so Capricorn. Unahin na kita. Kamusta ka na ba? Tingnan natin ha. So we have here the King of Wands and conflict and chaos. Ano to? May pahabol ka ba sa ano? May pahabol tayo sa tinatawag natin to retrograde? Kasi si King kasi, this is the older male energy. Si Wands is about fire, about our passions. Ang King din kasi, it's also a fire. So, ando na double fire to. Now, conflict and chaos. Internally kasi, to ha, may mga bagay na gusto nating ilaban para sa atin na, eto kasi area yung nagpapasaya sa akin. Eto kasi area yung nagbibigay sa akin ng rason para lumaban. Ito kasi yung tipong, or ito yung mga tao na nagbibigay sa akin nagbibigay kulay sa buhay ko. Okay. Sige, dun tayo sa point na masaya ka kasama sila. Pero kamusta naman yung buhay mo dun? Kamusta naman doon yung punto na yung iba sa inyo, siguro tama yung term, kung tama yung term ko, nafe-feel niyo na disrespected kayo. Nafe-feel niyo na parang hindi nabibigyang halaga yung mga efforts mo. Ang kinakatakot ko kasi dito, Capricorn, based ito sa una mong mga cards. Baka mamaya out of the blue bilang, mag-snap ka na lang, sayo mo na. Natatakot ako sa pwede mong gawin. Natatakot ako sa pwedeng bilang maging outburst mo. Kinakabahan ako na baka mamaya may masabi ka or magawa na makapagsisihan mo din. Which is, yun yung iniiwasan natin na mangyari sa'yo. So, the cards are telling me na you need to find out Kailangan mong alamin. Ano bang importante sa'yo ngayon? Ano ba yung mahalaga? Ano ba yung end target mo? Sabihin natin parang ganito medyo yung mga hard decisions. Kunyari, sabihin natin, although, ito, madami to sasagot yung unang option Parang sa isang ina, ano bang pipiliin mo? Anak or yung asawa? Di ba may mga ganun parang ganun yung mga decision. Of course, a lot of you, syempre pipiliin ko yung anak ko. May mga ganyan. So this is a decision that is being asked sa'yo ng universe. Kasi, checking here, with the conflict and chaos, alam mo na alam mo may mga bagay na pinapalagpas mo na lang. Mga bagay na pinipilit mo na lang intindihin. Mga pangyayari na parang, ay hindi, baka normal lang yan. Ang yung isang, feeling ko minsan yung sobra na pag-iisip na yung mga katagang baka magbago pa. Alam mo, feeling ko nagiging toxic na rin yun Kasi, andun yung punto na masyado nating binibigyan ng pagkakataon, minsan ng mga tao sa paligid natin na sobrang haba na ng time frame. Dude, stick with the deadline ha. Kung magbibigay ka ng ultimatum kung magkakaroon ka magtatanim ka ng pag-asa sa sarili mo na baka sakaling may mangyari pa, set a timeline. Mag-set ka ng deadline. Kasi ang pangit naman na kantay mo yung verse ng I don't want to wait in vain. Kaya importante rin yun na ibalik mo yung Capricorn side mo yun na napaka-structured na hindi ka papayag na, okay, hanggang dito lang or
ito yung magaganap, o ito yung kahahinatnan. Capricorn, being a house na tinatawag na career, remember, di ba, pag binibuild natin ang career natin o yung mga tao, meron silang ginagawang timeline, meron silang target, meron silang sinusundan na protocol. Same thing din dapat sa'yo. Hindi natin dapat ginagamit na or naabuso yung baka sakaling magbago. Kasi may kasabihan nga, once is enough, two is too much. Pag third time na yan, it's like a poison that could kill you. Nada. Hindi pwedeng ganon, Capricorn. It is time that you take control kung ano and yung priority mo and make a decision. Dami mo naman napalagpas sa opportunities eh. This is your crossing card. Five of Cups and regeneration. So, five kasi this is about action eh. This is about movements. And si Cups kasi, symbol siya ng water. So, anything about sa ating emotion, tsaka sa ating puso. And regeneration. Yun na nga. Kasi, nagtago. Kasi ano ba yung punto na ano, na masyadong, yung mga sentimental value. Oo, sabihin natin dapat ino-honor natin yung mga memories. Yes, tama yun. Pero may mga memories kasi na kailangan natin mag-move forward from eh. May mga memories na kailangan na nating i-give up. Give up in the sense na hindi mo natin siya kakalimutan. Give up in the sense na iiwanan mo na siya kasi hindi ka pwedeng gumaling kung saan ka nasaktan. Kung nasaktan ka sa memory na yun, ba't babalik-balikan mo? Iwanan mo siya, pero ang sabi nung card dito, regeneration, dalin mo yung natutunan mo. Dalin mo yung mga aral. Yung isa sa mga favorite lines na nasabi ko nun. Ako nakwento ko sa Capricorn na nung nag-resign ako sa isang company after 9 years as their SME, ang tanong sa akin ng manager ng HR, sa lahat ng mga nangyari na, kasi nga hindi maging maganda yung pag-alis ko doon. Dahil sa, ano mo na, may mga tao talaga sa posisyon na ayaw sa'yo. Sabi ko, natutunan ko, yung mga natutunan ko ano yung mga bagay na hindi ko dapat gawin. Natutunan ko mula doon sa dati kong manager, ano yung mga ginawa niya na dapat hindi ko gayahin. Na hindi maganda sa pakiramdam, hindi nakakasira ng moral ng tao. Dahil medyo makapal talaga yung balat ko, hindi ako mabilis maapektuhan. So, andun yung point na yes, we will have a lot of lessons. Yun yung mga dadalhin natin, yun yung mga bibit-bitin natin, yun yung mga kailangan mo. Hindi siya crossing eh. It's actually, I could see this as a blessing. Challenging lang kasi masakit nga eh, yung memory. Pero ano ba yung mga na-take, yung sabi ng take away mo doon? Ano ba yung mga natutunan mo? Tingnan natin ano yung crossing, desire card mo. Ay, ang ganda no, in fairness ah. Pero minsan, ano eh, masakit ka din sa ulo. The star, tapos go the distance. Ano, yung contradicting mo, ng gusto mo. The star is connected to the zodiac sign Aquarius. Aquarius is about the house of hope and friends. Pero ibig sabihin din ng star kasi direction, di ba? Noong mga panahon dati nang wala pang GPS, for the compass pa ang mga tao. Wala pa mga Google Maps. Ganun. Ang ginagamit nila is yung star para ma-navigate nila kung nasaan na ba sila. Kung nawawala sila sa dagat or nasa gubat sila, even sa desyerto, asan yung target nila? Asan yung destination? Asan sila dapat mapunta? Or ano yung position nila as of that moment? So, ginagamit ang star to help us navigate through the darkness para maka-reach ka sa destination. Pero ayaw mo umalis ng destination mo. Alam mo, hindi mo pwedeng bit-bitin lahat.
Travel is something na kaya sasabi ano, eh, 'pag ako nagta-travel, as much as possible, I travel light. Yung tipong sa isang backpack, andun lahat ng gamit ko. Like yung last time nag-travel ako, ah, as in ano, naghanap ako ng laundry para yung damit maulit. Kasi gusto ko mas ma-experience, hindi ako masyadong maraming bitbit. Life is a journey, 'di ba sabi nila. So, bakit mo papahirapan yung sarili mo na ang dami mong excess baggage na bitbit? You want to reach a destination, you want to be someone, you want to ma-fulfill yung mga dreams mo and desires mo, pero hindi mo binibitawan yung mga bagay na humihila sa'yo pababa. Hindi mo binibitawan yung mga baggages na nagpapabagal sa'yo. Kung napanood kung may nakapanood na sa inyo yung hindi ako naalala, yung ano yung kay ano yun, eh, kay Angelica Panganiban tsaka kay JM ano, JM Rodriguez ba yun? Yung That Thing Called Tadhana. Metamorphic siya kasi from the start ng movie, ang daming ano, hindi makaalis si Angelica doon sa airport, sa room yata siya nun. Hindi siya makaalis kasi over na yung bigat nung ano niya, nung gamit niya. So, may point doon na tinatapon niya na sa basurahan yung iba. And habang tinatapon niya yun, umiiyak siya kasi may mga dalang memories yan eh. May sentimental value na bitbit yung mga items na yun. And unfortunately, those are holding her back. At para makaalis siya, masakay siya, kailangan niyang bitawan yung mga yun. Hanggang nakauwi siya ng Pilipinas, tapos ano siya, kasi heartbroken siya nun. Nag-videoke sila, hanggang may nag-aya siya mag-Baguio, hanggang from Baguio napunta ng Sagada. Mapapansin mo yung gamit niya, paunti ng paunti, pabawas ng pabawas. Until she came to a point na halos parang nakauwi na yata siya, wala na siyang gamit. It's a symbol na her leaving everything behind and moving forward. Hindi, ang hirap kasi mag-travel lang ganun eh. Ang hirap na in our life, ang dami natin masyadong binibitbit. So, yes, unfortunately, itong desire card mo, medyo malabong mangyari to. Kasi, yung mga gusto mong bitbitin, eh nakatali din sila sa nakaraan nila. Nakatali sila sa nakaraan, nakatali sila na umaasa, nakatali sila doon sa pinaghuhut-hutan nila. Ikaw na nagising ka, na kailangan mo 'tong bitawan, a decision needs to be done. Stay ka ba, sabi ng Go the Distance, o sundan mo yung matagal mo ng gusto na alam mo makakabuti sa'yo at alam mong susuportahan ka ng sansinuko. Kung susuportahan ka ng universe para maging reality 'to. Stay ka ba kung saan diyan ka na lang o ang ipa-pursue mo yung something that will make you a better version of who you are. Decision mo na 'to ngayon. Parehong available. Pero ang question nandito, hanggang kailan available yung opportunity para maging magawa mo yung mga bagay na gusto mo. Makuha mo yung mga bagay na matagal mo nang pinapangarap. Yun yung magandang katanungan. Your foundation is the Four of Wands and exchanging gifts. Now, four kasi, number to ng structure. Habang si Wands, symbol siya ng fire, so tungkol siya sa ating mga passions and energies. Now, exchanging gift, ayan. Well, based ito sa cards mo, madami naman kasi sa inyo na ang naging issue nyo din, siguro kaya hindi nyo maiwanan kung ano yung meron kayo ngayon. Kasi you felt family. You felt at home. Parang nagtatry ka mag-build ng isang happy future or happy family. Unfortunately, it takes two to tango eh. Kailangan dalawa kayo nagagawa nun. And hindi puwede na ikaw lang ang lumalaban kasi nakakapagod. Parang sa bangka, kung madami kayo tapos ikaw or dalawa kayo ta's ikaw lang yung nag gumagamit nung sagwan, ay ma'am nakakapagod talaga.
aabot ka sa punto na ikaw din yung made-drain. Aabot ka din sa punto na parang ayoko na. Yun yung kinakatakot ko para sa'yo. Baka mamaya bigla kang mag-give up. And then, out of the blue, i-pursue mo, iwanan yung mga bagay na dapat hindi mo pa iwanan, bigla mong iwanan na altogether. Medyo scary ako sa part na yon. Kasi baka bigla ka magdesisyon ng biglaan nang hindi ka nag-iisip ng maayos o binibigyan mo ng tamang oras para intindihan kung ano yung pwede maging outcome nung mga gagawin mo. I know that you just gusto mo lang naman, parang yun ang hinahanap mo, parang structure, maramdaman mo na you're not alone o andun yung punto na magkaroon ka ng, sabi nga, happiness, security. Pero kasi hindi sa lahat ng panahon ang mga bagay na 'to ay may puwedeng maibigay sa'tin. Hindi sa lahat ng oras ay nandiyan 'yun. So, andun yung point that in a way, yeah, I'm scared, hmm, sa puwede mong maging desisyon ng biglaan. Pero kasi nagpu-push sa'yo sa past mo, King of Swords tsaka Breed. Okey, so well, siguro madami talaga sa inyo na-maximize niyo yung ugali na baka sakali. Baka sakaling dumating, sakaling magbago isip, baka sakaling, magbago, baka sakaling magdesisyon ng tama. Pero nakita mo naman na yung pattern sa past, eh, na itong mga baka sakali mo, eh, hindi talaga nangyari. In a way, ang dami mo nasayang na oras, panahon, opportunity. Maybe it's time na nga na kasi with the card of greed, andoon na ultimo yung paghinga mo, kalkulado mo, eh, habang hinihintay mo magbago yung mga kailangang magbago. But sometimes, maybe sometimes, hindi natin kailangang hintayin. Kailangan tayo'y gumawa ng pagbabago. Na kailangan tayo yung maging aggressive sa part na yon to make things better, to change things for the better. Kasi pinapakita ng card din ng King of Swords din na, di ba nga, arami din sa inyo, sa House of Capricorn, you're holding your tears back. Andoon na pinipigil niyo yung sarili niyo na maging, lumabas yung emotion and hangga't maaari ayaw niyong ilabas or ipakita, na umiiyak kayo or weak kayo or hindi niyo kaya. So, eto yung time na sinasabi ng cards sa'yo din na do some aggressive moves pero kung kalkulado, wag yung magpapadala ka sa emosyon mo or magpapadala ka sa nararamdaman mo. Kasi alam mo naman na hindi nagiging maganda yung kinakalabasan 'pag gano'n yung mga nagaganap. Kasi it's a bad thing kung tutuusin para sa'yo. Ano bang future na ikaw? Ace of Swords message hinambagan. Ay, salamat naman. Medyo kinabahan din ako. Ace kasi is about creation eh. And Cups is about, Swords is about the air, about the mind and the intellect. Habang message na battle, ayan. Well, alam mo yung point na, alam mo naman din yung point na hindi mo magawang makapag-isip ng tama. Ang gusto kong gagawin mo dito, sabi ng cards, is magtatanong ka naman. Hihingi ka ng input, opinion, advice ng mga tao na sabihin natin, alam yung sinasabi nila. Alam yung, yung sitwasyon mo, alam pa, kahit papaano, alam pa paano ka mag-isip. So, tama naman yun na maghahanap ka ng mga individuals who will be able to give you the right advices at magbibigay sa mga magandang input yung parang ipapaalala sa'yo, remember this, remember that, na ganito yung ginawa mo kaya nagkaganito eh.
So, ayun yung point na the universe will allow you or ikaw mismo mag-aano sa sarili mo na makinig, para magkaroon ka ng idea, ano ba yung mga bagay na hindi ko napapansin, hindi ko nako-consider, hindi ko naiisip, baka mapansin nila para magkaroon ako ng fresh perspective. Ito yung isang klase ng baka sakali na maganda kasi it aims na yung paghahanap ng mga gano'ng advices from the right people, it helps you to gain more knowledge, gain more insights, gain more, kumbaga mas nagiging profound, nakikita mo iba't ibang anggulo. Kumbaga kumbaga sa mouse niya, ito sa mouse, ang nakikita ko dito is may roller. Pero yung perspective niyo, nakikita niyo is yung parang switch na on and off. So may mga bagay na hindi, yun nga, sinasabi ko yun sa mga friends ko din, hindi lahat ng bagay is napapansin natin or nakikita natin. Sometimes we need the help of other people to make us realize at to make us understand yung buong situation. Which is yun naman ang gagawin mo. Ay, salamat naman. Your physical environment. Ayan. King of Cups and fourth in the road. You feel, a lot of you parang feeling na trapped na kayo doon sa cycle. Na parang wala naman akong choice eh, kasi andito na ako eh. I'll make the most out of it. King of Swords is the older male energy. This is a good advisor. Cups is about the emotions and the heart. Ikaw lang ang nagkahon sa sarili mo doon sa sitwasyon. It's because of that emotional attachment you have pwedeng sa tao, sa lugar na yun, sa ginagawa. Parang andoon na kasi nasanay ka na lang. Na kinagisnan na kasi. Na natatakot ka mag-try ng something new. Parang sabihin natin na parang kain, sabihin natin ng vanilla ice cream. Tapos, ayaw mo mag-try ng chocolate. Chocolate? Ayaw mag-try ng chocolate ice cream. Kasi baka mamaya, ang dami mo nang na-overanalyze na baka kasi hindi masarap, ganyan, ganyan. It pays na magkaroon din ng open mind. Maganda rin na meron kang um, openness in accepting and learning new things. Openness para magkaroon ka ng idea with what is or what is new para sa'yo. Kasi yun lang naman yung hinahantay din ng universe. Na ma-realize mo na yung kinakalagyan mo na prison mo o feeling mo stuck up ka is a quick decision na pwede kang umalis. Dito mo ilagay yung baka sakali mo. Minsan 'di ba kailangan natin ano, yung may term yun, suntok sa buwan. Kasi kailangan natin magkaroon ng suntok sa buwan na target para ma-achieve natin yung mga bagay na gusto natin ma-achieve. For example, kung mga nagsuntok sa buwan naging successful, um, yung founder ng KFC, ilang beses siyang na-deny ng mga bangko. And then, matanda na siya but he was able to start his business. And ngayon, worldwide na siyang kilala. So, just one of the examples ng mga tao na nagbakasakali and they make the most out of it. Capricorn, ko pa, sa tigas ng ulo mong yan, kapag nagamit mo yang pagiging matigas ng ulo mo sa positive na pamamaraan, ay, I'm sure, I'm very, very sure, I'm very, very, pretty sure. No time. Yung plans mo for your life, the targets, yung goodness na gusto mong dumating sa life mo, hindi ako magtataka that it will come to you very soon. Ito, feeling ko dito tayo magkakaproblema sa emotional environment. Seven of Wands to be fair, sabi nila. Kasi based sa flow ng reading eh. Seven is about wisdom eh. One's about fire. So passions and energies. Tapos to be fair. Alam mo, Capricorn, kahit anong pukpok natin sa isang tao, kung ayaw niya talaga, inay kang magagawa. Kahit anong sermon mo dyan, kahit anong talak mo,
Kahit anong tulak mo, paalala mo, kung andoon na ayaw niyang pagpursige, wala kang magagawa. May two options ka do'n. Umalis ka na o sumabay ka, umalis ka para you can see the beauty of the world and ano yung puwedeng i-offer ng universe sa'yo o mag-stay ka din diyan, mag-stock up ka at mahawa ka do'n sa negative na pag-iisip ng mga tao. Ano ba do'n? But remember sabi ng oracle card mo, to be fair, you need to be fair din sa sarili mo. You need to be also kumbaga bigyan mo ng chance naman si ikaw na maging better, na makaramdam na, "Ay, puwede ko naman pala 'to ma-experience, puwede naman din ko pala 'tong maramdaman. Ay, puwede pala 'to kahit wala sila, puwede pala." Actually, oo, puwedeng-puwede. Ikaw lang yung technically ikaw nga yung nagba-box ng sarili mo. Sometimes again, sentimental things, minsan kailangan binibitawan natin kasi minsan nagiging basura na sila in the process. So, with the Seven of Wands, use your wisdom naman, sabi. Gamitin mo naman yung tama mong pag-iisip, gamitin mo na yung pagiging baka-sakali mo na attitude na in a positive way. Kasi ang daming opportunities na sayang eh. It's time to take some action. It's time na i-divert na 'to sa something that is for you, for your benefit, na ikaw naman yung makikinabang. Emotional fulfillment kasi minsan success hindi lang naman siya, about the finances eh. It's also about your happiness. It's also about you being contented doon sa ginagawa mo or doon sa nangyayari. That is also a success in its own way. Ano ba sabi ng hopes and fears mo? We have here the Six of Swords and Deep Knowing. Dude, Six is about harmony, Swords is about the air, about the mind and the intellect. Eto yan hindi sa lahat ng pagkakataon, ipapakita or sasabihin sa'yo ng universe kung ano yung mga next steps na mangyayari. Not all the time, the universe will provide you everything you need to know. Minsan pa nga yan nakakaloka sa universe, bibitinin ka pa niya. Hindi niya sasabihin sa'yo, ang ibigay lang sa'yo ano yung susunod. Do'n papasok yung tinatawag nating faith, pananampalataya. Doon papasok yung pagtitiwala mo sa proseso ng sansinukob, na kahit anong mangyari sabi nga sa First Peter, all things work together for good for those who love Him. Tingin mo ba ipapahamak ka ng universe? Tingin mo ba ipapahamak ka ng creator mo? Minsan hindi mo kailangang yung hinihintay lang sa'yo, sa totoo lang, kailangan mo lang mag-take ng next step. The next thing you know, sunod-sunod na yon. Next thing you know, one door will open, you enter, then the next door will open. Alam mo kung saan ka pupunta. Hanggang magugulat ka na lang, babalik tayo doon sa desire card mo, sa star, na-reach mo na yung area o yung position na kung saan deserve mo na yun ang ma-achieve mo. Na deserve mo na makuha mo siya. Na deserve mo na you lavish in the success na hinahanap mo. Tingnan natin, ano bang sinasabi sa'yo din na ano ba yung possible future mo? Four of Cups, tsaka Unfinished Symphony. Well, hindi naman 'to para sa lahat, pero in general, four kasi is about structure eh, talks about emotion. Some of you who are planning to magtuloy o tapusin yung pag-aaral nila, magagawa nito eh. Kailangan niyo lang talagang i-follow yung pinapagawa ng universe. Some of you who would like to start a different work. Kasi aminin naman natin na minsan nagtatagal tayo sa trabaho kasi hindi dahil sa sweldo lang. Nagtatagal tayo dahil sa mga kasama nating mga tao. And the universe is telling you those same people na nagkaroon ng positive impact sa'yo,
where you were when you're working in this company na yung mga nagbabalak lumipat, this is also a sign for you. Pwede niyo siyang gawin kasi mahahanap niyo din yung family na hinahanap niyo doon. Minsan andun yung fear, tumatalo sa'yo. Sabi nila, well, sabi ko pala, ang pagkakaintindi ko, ang kabaligtaran ng katakutan ay hindi tapang kung hindi kaalaman. Kaya kasi may takot, andoon na hindi mo alam yung mangyayari. Now, yes, hindi sinasabi ng universe, iba mga plans, but rest in the assurance sa pangako na all things will work together for good. Na baka sakali, sa ganung pamamaraan, sa ganung pag-iisip mo, ma-achieve mo, makuha mo, at magawa mo yung pinapagawa sa'yo ng universe. Ano masabi ng mga deities mo? Pegasus. Friendship, freedom, and a wish to assist. Kung hanggang saan lang, siguro kasi andun yung point na bibit-bitin mo pa rin yung iba eh. Kung ano yung mabibit-bit mo, tigas nga ulo mo. Kung ano yung mabibit-bit mo, papunta sa next destination mo na mahalaga, bibit-bitin mo. Pero, paano mo magagawa yun kung wala ka pa doon sa destination? This is calling you, the card of the Pegasus. It is calling you to invest in yourself, to follow your dreams. Kasi kung hanggang saan ka lang umabot, hanggang doon lang din mo madadala yung mga tao at yung mga bagay na importante sa'yo. So, ay nakatulong po ang reading sa'yo. Tandaan yung mga readings natin. They are for guidance purposes, so use your free will wisely. Kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung gusto niyo pong support ng kailangan niyo po ng private reading or na spell works, you may message me po sa aking personal Facebook account. The link po is nasa baba sa description ng ating video. And para po sa mga nais na suportahan ng ating channel para po lumago po ito, pwede niyo po i-click yung join button sa baba or yung thanks button. Donations can be sent via GCash or Maya numbers in the bottom of your screen. So guys, Capricorn, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita tayo very soon. Mula po dito sa Lating ng Benguet, kasama ko si Mikay na tulog na tulog. You have a great day guys, and sana magkita very soon. Thank you.